Ang patuloy na labanan sa korte ng Ripple laban sa iba't ibang reklamo ay nagdala ng panibagong hamon. Kamakailan, ang lead plaintiff na si Ginoong Bradley Sustak ay nag-apila sa US Court of Appeals for the Ninth Circuit laban po sa naunang desisyon na pumabor sa Ripple Labs. Bukod po rito ay nagbigay din ng objection ang plaintiff sa bill of cost na isinampa ng Ripple, kung saan ay naglalaman po ng detalyeng gastusin or cost sa litigation. Sa gitna po ng mga legal na labanan, si Ripple ay patuloy na nagpapakita ng kumpiyansa matapos tanggihan ng korte ang karamihan sa mga claims ng mga plaintiff sa class action. Gayunpaman ay nananatiling nakaabang ang community ng crypto sa mga susunod na hakbang, lalo na't nalalapit po ang deadline ng principal brief para sa Ripple versus SEC case dito sa January 15. At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Yan, umpisahan po natin sa katanungan kung bakit mahalaga ang apila ng plaintiff. Ang apila po ng plaintiff ay mahalaga dahil layunin po nitong baliktarin ang desisyon ng distrito sa pabor ng Ripple. Kasama po sa apila ang mga nakaraang issue tulad po ng summary judgment, individual na claim ni Sustak sa ilalim ng batas ng California at iba pang usapin mula pa noong October 2020. Bukod dito ay tinutulan din ng plaintiff ang panukalang bayarin ng Ripple para sa litigation. Ayon po sa kanila ay dapat munang ipagpaliban ang pagtalakay sa gastusin hanggang matapos ang apila at ang mga natitirang claims na sakop ng kaso. Ayan. Ngayon ay ano naman po ang Ripple's Bill of Cost. Ayan. Ang Ripple ay nag-submit ng detalyadong Bill of Cost kung saan ay naglalaman po ng 65 exhibit documents ukol sa gastusin or cost sa mga abogado, litigation expenses at iba pang mga kaugnay na detalye. Nilinaw nila na ang mga ito ay bahagi po ng karaniwang proseso upang mabawi ang ilan sa kanilang nagastos sa tagumpay laban sa class action claims. Gayunpaman ay naniniwala ang plaintiff na hindi tamang pag-usapan ang gastusin sa puntong ito ng kaso, lalo na't mayroon pang mga natitirang legal na isyo na dinidinig sa mas mataas na hukuman. Ngayon ay ano naman po ang kahalagahan ng Ripple versus SEC lawsuit? Ang kaso po ng Ripple laban sa SEC ay may malaking epekto hindi lamang po kay XRP kundi sa buong cryptocurrency industry. Sa kasong ito, pangunahing argumento ng Ripple ay hindi dapat ituring ang itong si XRP bilang isang security. Kapag nanalo ang Ripple laban sa SEC, ito po ang siyang magpapalakas sa kredibilidad ng XRP at posibleng magdala ng malaking pagtaas sa presyo nito. Gayunpaman ay nananatiling palaisipan kung ano ang gagawin ng SEC chairman na si Gary Gensler bago po siya bumaba sa pwesto dito sa January 20. Kaya posible pong gumalaw ang SEC upang magdulot ng karagdagang problema para kay Ripple bago ang kanyang huling araw sa tungkulin. Ngayon ay ano naman po ang kalagayan ng presyo ni XRP ngayon? Sa kabila po ng mga legal na hamon, patuloy po ang pagiging stable ng presyo ni XRP. Sa kasalukuyan, ito po ay nasa $2.40 kung saan ay nagpapakita po ng 40% na pagtaas mula noong nanalo si Pangulong Donald Trump at kanilang inilaunch or inilunsad ang RLUSD stablecoin. Gayunpaman ay limitado po ang galaw ng presyo sa nakarang linggo na tila nag-aabang ang market sa susunod na developments sa legal na labanan. Ngayon ay paano naman po naapektuhan ang mga Pinoy, tayong mga Pinoy crypto enthusiasts. Yan, lalong-lalo na yung mga nagtitrade or nag-invest dito kay XRP. Ang XRP lawsuit ay meron po itong malaking implikasyon.
Ang posibleng tagumpay po ng Ripple ay magdadala ng mas matibay na pundasyon para kay XRP, kung saan ay maaari po itong magdulot ng mas mataas na kumpiyansa or confidence at mas aktibong trading sa local market. Bukod po dito ay kung bumaba ang legal na pressure, maaaring asahan. Maaari po nating asahin ang mas malawak na paggamit ng XRP dito sa Pilipinas, lalo na po sa remittances at iba pang mga financial applications. Sa kabila nito ay ang kawalang katiyakan sa resulta ng kaso ay nangangahulugang mataas pa rin ang risk sa XRP investment. Kaya mahalaga pong suriin ang market conditions at magplano ng maayos upang maiwasan ang posibleng pagkalugi. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ang Ripple ay nasa isang kritikal na punto ng kasaysayan nito. Ang kanilang tagumpay laban sa SEC ay hindi lamang po makikinabang sa kanila, kundi pati na rin sa buong industriya ng crypto. Sa kabila po ng mga hamon, malinaw na nananatili silang determinado na labanan ang mga kaso na pumipigil sa kanilang layunin. Bilang isang Pinoy investor, mahalaga po ang maingat na pag-analyze sa sitwasyon. Sa XRP ay maaari pong maging isang magandang oportunidad, ngunit dapat tandaan na ang tagumpay po sa crypto ay hindi lamang po nakadepende sa hype, kundi sa tamang kaalaman at estratehiya. Kung kaya't para sa mga naghahangad na pasukin si XRP, lagi pong tandaan, invest what you can afford to lose. Invest what you can afford to lose at manatili pong updated sa legal developments. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.